Magandang araw po mga ka-weather. Ngayong araw ay Miyerkules at gaya ng lagi nating ginagawa dito sa ating munting weather community, sabay-sabay nating sinusubaybayan ang lagay ng panahon sa buong bansa. Kung bago kayo dito sa ating komunidad, huwag po kayong mahiyang makisali sa usapan sa comment section. Malaking tulong po ang sama-sama nating pagbabantay sa panahon. Sa ganitong paraan, mas nagiging handa ang bawat isa sa ating mga lugar. Ngayon, unahin nating linawin agad ang pinakaimportanteng punto ngayong araw. Ginagawa natin ito upang mapanatiling kalmado at malinaw ang ating pagtingin sa sitwasyon. Sa ngayon, wala tayong nararanasang direktang banta mula sa anumang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Mayroon ngang isang tropical storm na sinusubaybayan sa labas ng PAR. Ngunit sa kasalukuyan, hindi ito inaasahang papasok sa ating nasasakupan. Hindi rin ito inaasahang magdulot ng direktang epekto sa bansa. Ang tinutukoy natin ay ang Tropical Storm Nanuri. Sa pinakahuling datos, ito ay nasa humigit kumulang 1,270 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Mayroon itong maximum sustained winds na nasa 65 kilometers per hour. Ang pagbugso ng hangin ay umaabot naman sa 80 kilometers per hour. Mabagal ang galaw ng sistemang ito sa ngayon at kumikilos ito sa direksyong southwest. Sa madaling paliwanag mga kaibigan, bagamat isa itong tropical storm, napakalayo pa nito sa ating bansa. At ayon sa kasalukuyang forecast, hindi ito inaasahang papasok sa loob ng PAR. Kaya mahalagang tandaan na sa ngayon, hindi ito isang bagyong nagbabanta sa Pilipinas. Gayunpaman, patuloy pa rin itong minomonitor ng mga meteorologists. Ginagawa ito upang masigurong agad nating malalaman kung sakaling may pagbabago sa galaw nito. Ngayon naman, pag-usapan natin kung bakit kahit nasa malayo ang bagyong ito ay nakikitaan pa rin tayo ng ilang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kapag may tropical system tulad ng Nanuri, may tinatawag tayong trough o pahabang bahagi ng ulap na nakaaabot mula sa bagyo papunta sa ibang lugar. Sa kasong ito, ang trough ng Tropical Storm Nanuri ay umaabot patungo sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil dito, nagkakaroon ng mas makapal na ulap sa ilang bahagi ng rehiyong iyon. Kasabay nito, tumataas din ang posibilidad ng pag-ulan. Mahalagang linawin na hindi ito direktang epekto ng bagyo. Ito ay epekto lamang ng cloud extension na konektado sa sistemang iyon. Sa madaling sabi, ang bagyo ay malayo, ngunit ang bahagi ng ulap nito ay sapat para maghatid ng ilang pag-ulan sa silangang Mindanao. Bukod naman sa sistemang ito, may isa pang malaking salik na nakakaapekto sa ating panahon ngayon. Ito ang Northeast Monsoon, mas kilala natin ito bilang amihan. Ang amihan ay malamig na hangin na gagaling mula sa hilagang bahagi ng Asya. Ang hangin ito ay dumadaloy pababa patungo sa Pilipinas. Kapag aktibo ang amihan, kadalasan ay nagdadala ito ng mas malamig at mas preskong hangin. Mas ramdam ito lalo na sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Ito rin ang dahilan kung bakit medyo nababawasan ng sobrang init na nararamdaman sa ilang lugar. Gayunpaman, kahit may presensya ang amihan, hindi ibig sabihin na mawawala na ang init, lalo na kapag tanghali hanggang hapon. Minsan kasi ay nagkakaroon pa rin ng mataas na heat index. Nangyayari ito lalo na kung mahina ang hangin at direkta ang sikat ng araw. Sa puntong ito, isa-isahin naman natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ganitong paraan, mas malinaw nating mauunawaan kung ano ang aasahan sa inyong mga lugar. Simulan natin sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora, inaasahan ng mga panakanakang mahihinang pag-ulan dulot ang patuloy na impluensya ng Northeast Monsoon. Karaniwan naman sa ganitong sitwasyon ang mga mahihinang pag-ulan. Hindi naman ito nagdudulot ng matinding panganib, ngunit maaari itong magdala ng bahagyang maulap na kalangitan sa ilang oras ng araw. Ngayon naman, tignan natin ang sitwasyon sa Metro Manila at sa karamihan ng natitirang bahagi ng Luzon. Dito ay inaasahan ng isolated light rains. Ibig sabihin nito ay hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan.
Maaring magkaroon ng maikling ambon o bahagyang pag-ulan sa ilang lugar, ngunit sa maraming pagkakataon, mananatiling bahagyang maulap o minsan ay maaraw ang kalangitan. Para naman sa Visayas at sa Palawan, ang pangkalahatang sitwasyon ay partly cloudy to cloudy skies. May posibilidad din ng isolated light rains. Muli, hindi ito malawakang pag-ulan. Mas madalas itong panakanakang panambon o maikling pag-ulan. Maaring mangyari ito sa ilang lugar habang ang ibang bahagi naman ay nananatiling tuyo. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa Mindanao. Dito mas ramdam ang impluensya ng trough ng Tropical Storm Nanuri. Sa mga lalawigan ng Dinagat Islands, Surigao Norte, Surigao Sur at Davao Oriental, inaasahan ng mas makapal na ulap. May posibilidad din ng paminsan-minsang scattered rains. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng pag-ulan sa iba't ibang oras ng araw. Ngunit hindi rin ito nangangahulugan na tuyoy-tuyeng ulan sa buong maghapon. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, inaasahan ng fair weather sa maraming lugar. Gayunpaman, may posibilidad pa rin ng isolated rain showers and localized thunderstorms. Mas madalas itong mangyari sa hapon o gabi. Ngayon naman, alamin natin kung bakit nagkakaroon ng ganitong localized thunderstorms. Kapag mainit ang panahon sa tanghali, umiinit din ang hangin sa ibabaw ng lupa. Ang umaangat na mainit na hangin ay nakakatagpo ng mas malamig na hangin sa itaas ng atmosfera. Nagkakaroon ng pagbuo ng ulap. Ang mga ulap na ito ay maaaring maging thunderstorm clouds. Ito ang dahilan kung bakit kahit maganda ang panahon sa umaga, ay maaari pa ring magkaroon ng biglaang pag-ulan. Maaari rin itong may kasamang pagkulog at pagkidlat sa hapon sa ilang lugar. Sa madaling sabi mga kaibigan, normal lamang ito sa ating tropical weather pattern, lalo na kapag papalapit na tayo sa mas mainit na bahagi ng taon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang init na nararamdaman. Mahalaga ring maintindihan ang tinatawag na heat index. Ito ang sukatan kung gaano kainit ang pakiramdam ng katawan. Pinagsasama nito ang temperatura at humidity sa hangin. Sa Metro Manila, ang naitalang heat index ay nasa pagitan ng 31 hanggang 32 degrees Celsius. Sa forecast naman para sa araw na ito, maaring umabot ito ng humigit kumulang 31 hanggang 33 degrees Celsius. Hindi pa ito itinuturing na extreme heat, ngulit maaari pa rin itong magdala ng discomfort lalo na kapag matagal tayong nasa ilalim ng araw. Ang pinakamataas na heat index na naitala ay sa Masbate City sa lalawigan ng Masbate. Dito ay umabot ito ng 38 degrees Celsius. May posibilidad pa itong umabot ng 39 degrees Celsius sa mga susunod na oras ng araw. Kaya sa madaling sabi mga kaibigan, kahit may impluensya ang amihan na bahagyang nagpapalamig sa hangin, maaari pa ring maramdaman ang init, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Dahil dito, mahalagang ipaalala ang ilang simpleng paghahanda at pag-iingat. Kung lalabas kayo sa tanghali o hapon, mainam na uminom ng sapat na tubig. Makakatulong ito upang maiwasan ang dehydration. Kung maaari, iwasan munang matagal na pagbilad sa araw, lalo na sa mga oras na pinakamainit. Para naman sa mga lugar na maaaring makaranas ng localized thunderstorms sa hapon, mabuting bantayan ng biglaang pagdilim ng ulap. Maging handa rin sa panandaliang pag-ulan o pagkidlat. Kung may outdoor activities, makababuting may alternatibong plano, lalo na sakaling magkaroon ng biglaang pag-ulan. At syempre, patuloy pa rin nating babantayan ang galaw ng Tropical Storm Nanuri kahit ito ay nasa labas ng PAR. Kung sakaling may pagbabago sa direksyon o lakas nito, agad natin itong ipapaalam. Sa ganitong paraan, mananatiling updated ang lahat. Sa mga susunod na araw, inaasahan din ang posibleng panibagong surge ng northeast monsoon. Kapag nangyari ito, maaaring makaranas muli ang ilang bahagi ng Luzon ng mas malamig na hangin. Maaari ring magkaroon ng paminsan-minsang pag-ulan. Ngunit sa kabuuan ng ating sitwasyon ngayon, nananatiling kalmado ang ating lagay ng panahon. May kaunting pag-ulan sa ilang lugar. May init sa tanghali. At may mga localized thunderstorms na normal sa ating tropical climate. Mga ka-weather, sa huli ay palagi nating tandaan na ang kaalaman sa lagay ng panahon ay isa sa pinakamahalagang paghahanda ng bawat komunidad.
Kapag sama-sama tayong nagbabantay at nagbabahali ng impormasyon, mas nagiging ligtas ang bawat isa. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang manatiling kalmado ngunit handa. Patuloy tayong maging maingat, maging mapagmatyag, at huwag kalimutang magdasal para sa kaligtasan ng ating mga pamilya at komunidad. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kaibigan. Mag-ingat po tayong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng may kapal ng isang ligtas, payapa at maaliwalas na araw.